Panalangin kay Santo Antonio para sa agarang tulong pinansyal. Diyos, tugunan mo ang aking pangangailangan. Alam mo ba ang isang bagay na bihira na matanggap ng tao bilang kaalaman, ngunit maaaring magbago ng lahat para sa iyo ngayon? Sa Mateo 7:7-8, sinabi ni Jesus mismo, "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakahanap. Kumatok kayo at kayo ay pagbubukas." Hindi ito pangako na maaaring bawiin. Hindi ito kondisyonal sa iyong kasaysayan, sa iyong mga pagkakamali, o sa laki ng iyong utang. Ito ay salita ng Diyos. Walang hanggan, walang pagbabago, at nakatutok sa iyo ngayon. Ngunit alam mo ba kung bakit libo-libo sa ating mga kapatid sa pananampalataya ang nananatiling naghihintay? Hindi dahil hindi sila nagdarasal, hindi dahil hindi sila nagtitiwala, kundi dahil hindi pa nila natutuklasan ang kapangyarihan ng paghingi sa pamamagitan ng mga banal na tagapamagitan na itinalaga ng Diyos para sa ating kapakanan, lalo na sa mga oras ng pinakamalalim na pangangailangan. Ikaw ay narito ngayon, at ang katotohanan iyon ay hindi aksidente. Maligayang pagdating, minamahal na kapatid sa pananampalataya. Kung nagdadala ka ngayon ng pasanin, kung ang iyong buhay ay nababalot ng pinansyal na pagsubok, kung ang mga bayarin ay mas mataas kaysa sa iyong kita, kung ang iyong mga kamay ay nanginginig habang hawak mo ang iyong mga katunayan ng utang, kung ang iyong mga mata ay puno ng luha na hindi mo maikwento kahit sa iyong pamilya, ikaw ay dumating sa tamang lugar. Sapagkat ngayon, hihilingin natin ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng isa sa pinakamakapangyarihang tagapamagitan sa buong kasaysayan ng Simbahang Katolika, si Santo Antonio ng Padua, at sa pamamagitan ng pinakamahal na ina sa langit na laging bukas ang mga bisig para sa ating lahat. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Maaaring mapansin mo habang tumatagal ang panalangin ito na may ilang paksa o petisyon na mukhang paulit-ulit. Huwag kang magulat, huwag kang mag-alala. Ito ay hindi pagkakamali. Sa 1 Thessalonica 5:17, inutusan tayo ni San Pablo, "Manalangin kayo ng walang tigil." Ang panalangin paulit-ulit ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Ang dyablo ay hindi napapagod sa pag-atake sa iyong buhay. Ang dyablo ay hindi nagpapahinga sa paghabol sa iyong katatagan, sa iyong pamilya, sa iyong pinansyal na kapayapaan. Kaya naman, hindi rin tayo mapapagod sa pananalangin. Ang bawat beses na ating idinuduklat ang ating kahilingan sa harap ng Diyos, ito ay isang deklarasyon na ang ating pananampalataya ay mas matibay kaysa sa ating mga pagsubok. Ang paulit-ulit na panalangin ay hindi pagdududa. Ito ang katibayan ng ating tiwala. Kaya kung handa ka na, kung handa ang iyong puso, samahan mo ako ngayon. At bago pa man tayo magsimulang manalangin, nais ko munang hilingin sa iyo. Kung ang panalangin ito ay kumukuha ng iyong puso, kung naramdaman mo na parang para sa iyo ito ay isinulat, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong alam mong may pangangailangan ngayon, at mag-subscribe para hindi ka mapalampas ng anumang sandali ng panalangin at pagpapala. Isang simpleng pagbabahagi mo ngayon ay maaaring maging tulay ng pag-asa para sa isang kaluluwa na naghihintay sa isang himala. Ngayon, handa kang marinig ang isang bagay na maaaring hindi pa naipaliwanag sa iyo ng sinuman. Ang dahilan kung bakit kasama sa panalangin ito ang banal na inang tagapamagitan
mula sa langit, ang ina ni Jesus na kilala sa ngalag ng ina ng walang tigil na tulong. Ang sagot ay makikita sa Biblia mismo. Sa Juan 2:1-5, sa kasalan sa Cana, nang maubos na ang alak, isang sitwasyon na katulad ng ating sariling buhay na kung saan ang lahat ng ating mapagkukunan ay ubos na. Lumapit si Maria kay Jesus at sinabi, wala na silang alak. Hindi pa Jesus handa. Sinabi niya mismo, babae, ano ang kaugnayan nito sa akin? Hindi pa dumating ang aking oras. Ngunit ano ang ginawa ng ina? Hindi siya umurong. Hindi siya tumahimik. Sinabi niya sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. At ang resulta? Ang unang himala ni Jesus ay naganap. Hindi dahil hiniling ng mga panauhin, hindi dahil handa na ang oras, kundi dahil ang ina ay nagtaguyod para sa kanila sa harap ng kanyang anak. Ito ang kapangyarihan ng paghingi sa pamamagitan ng ina ng walang tigil na tulong. Ang kanyang panalangin ay nagbubukas ng mga pinto na tila sarado na. Ang kanyang boses ay nagpapabilis ng mga oras ng Diyos. Kaya naman siya ay kasama natin ngayon sa panalangin ito. Hindi bilang isang katapat ng Diyos, kundi bilang isang ina na nagsasalita para sa atin sa harap ng kanyang anak. At kasama siya ngayon, kasama natin, sa bawat salitang ating bibigkasin. Ano ang ibig sabihin ng banal na tulong? Makinig ka ng mabuti sapagkat ang sagot na ito ay maaaring magbago ng paraan ng iyong panalangin magpahanggang kailanman. Sa awit 46:1, sinasabi, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang tulong na laging handang makita sa kagipitan. Pansinin ang salitang laging handa, hindi minsan, hindi kapag karapat dapat ka, hindi kapag naaayos na ang lahat ng iyong buhay. Laging handa. Ngunit ang tulong ng Diyos ay madalas na dumarating sa pamamagitan ng mga paraan na hindi natin inaasahan. Sa pamamagitan ng mga taong ipinadala niya, sa pamamagitan ng mga pagkakataong bumubukas ng hindi sinasadya, at sa pamamagitan ng mga banal na tagapamagitan na patuloy na nanalangin para sa atin sa harap ng kanyang trono. Kaya ang banal na tulong ay hindi lamang isang damdamin ng kaginhawahan. Ito ay isang konkretong kilos ng Diyos sa iyong sitwasyon, sa iyong account, sa iyong tahanan, sa iyong kalusugan, sa iyong relasyon, sa iyong bukas. At isa sa mga pinakamalakas na tagapamagitan para sa uri ng tulong na ito ay si Santo Antonio ng Padua. Sino si Santo Antonio ng Padua? Hindi lang siya ang santo ng mga nawawalang bagay, bagamat totoo rin iyon. Si Santo Antonio ng Padua ay isang lalaki na inabandona ang kayamanan at katanyagan ng mundo upang sundan ang Panginoon ng buong buo. Ipinanganak siya sa Lisbon, Portugal, noong 195. Pinag-aralan niya ang teolohiya, pinag-aralan niya ang kasulatan, at sa huli ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang mangangaral sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagmula sa kanyang katalinuhan. Nagmula ito sa kanyang pusong bukas sa Diyos, pusong laging handang maniwala sa himala. Isasalaysay ng kasaysayan ang araw na nagpakita si Jesus bilang isang batang anak sa kanya. Ang batang Jesus ay lumitaw sa kanya bilang isang tanda ng kanyang espesyal na koneksyon sa langit. At mula noon, ang mga deboto ni Santo Antonio ng Padua ay nagsimulang maranasan ang mga himala na hindi maipaliwanag ng agham o ng lohika ng tao.
mga pautang na biglang nabayaran, mga trabaho na biglang dumating, mga kaluluwa na biglang nagkakasundo, mga sakit na biglang gumagaling. Ngunit may isang bagay na nais kong itanong sa iyo ngayon. Ano ang himala na hawak mo sa iyong puso ngayon? Ano ang iyong pinakalihim na panalangin? Yung isa na hindi mo maikwento sa sinuman kundi sa Diyos lamang. Huwag itago iyon. Dalhin mo iyon dito. Dahil iyon ang eksaktong bagay na ating ipahahayag ngayon kay Santo Antonio ng Padua at sa pamamagitan ng banal na ina ng walang tigil na tulong. At ngayon, simulan natin ang sagradong letanya ni Santo Antonio ng Padua, ang sinaunang panalangin ng simbahang Katolika na nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, dinggin mo kami. Kristo, dinggin mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Ama nating nasa langit, Diyos, maawa ka sa amin. Anak ng Diyos, manunubos ng sanlibutan, Diyos, maawa ka sa amin. Espiritu Santo, Diyos, maawa ka sa amin. Banal na Trinidad, iisang Diyos, maawa ka sa amin. Banal na Maria, ipanalangin mo kami. Ina ng walang tigil na tulong, ipanalangin mo kami. Santo Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, salamin ng kabanalan, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapangaral ng katotohanan, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, liwanag ng simbahan, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapaglaban ng pananampalataya, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, takot ng mga demonyo, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, ama ng mahihirap, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, taga-aliw ng nangungulila, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapagtanggol ng mga inaapi, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapagligtas ng mga nawawala, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, espesyal na tagapamagitan para sa mga nangangailangan, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, himala ng iyong panahon, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, kagalakan ng banal na simbahan, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapagtaguyod ng mga walang kalaban-laban, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapangalaga ng mga balo at ulila, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, pag-asa ng mga walang inaasahan, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapagbalik ng mga nawawalang bagay, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapagbalik ng mga nawawalang kaluluwa, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, dakilang mga ngaral ng Ebanghelyo, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapagtanggol ng mga inosenteng nagdurusa, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapagbigay ng kagalingan para sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Santo Antonio, tagapagbukas ng pintuan ng langit, ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, patawarin mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, dinggin mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kristo, dinggin mo kami. Kristo, dinggin mo kami. Kristo,
pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. At ngayon mula sa litanya, dala-dala ang lahat ng ating mga pangalan. Dala-dala ang lahat ng ating mga pangalan. Lahat ng ating mga luha at lahat ng ating mga pag-asa. Manalangin tayo ng isang malalim at buong pusong panalangin kay Santo Antonio ng Padua para sa pabor ng Diyos at para sa mga hindi kapanipaniwalang himala. O Santo Antonio ng Padua, lingkod ng Diyos na puno ng habag at kapangyarihan, ikaw na nakilala ng simbahang Katolika bilang isa sa mga pinaka-epektibong tagapamagitan sa harap ng Panginoong Hesukristo. Ikaw na ang buhay ay patotoo ng katotohanan na ang Diyos ay nagbibigay ng mga himala sa mga taong bukas sa Kanya ng buong puso. Humarap ako sa iyo ngayon na may isang pusong puno ng pangangailangan at isang diwa na naghahanap ng kaginhawahan mula sa itaas at hindi mula sa anumang bagay na maaaring ibigay ng mundong ito. At isinasamo ko sa iyo na dalhin mo ang aking panalangin sa harap ng walang hanggang Diyos na Ama na siyang nagmamahal sa akin bago pa man ako isinilang. Isinasamo ko sa iyo na ilahad mo ang aking kahilingan sa harap ng Panginoong Hesus na namatay para sa aking kasalanan at nabuhay para sa aking tagumpay at hindi niya pinahihintulutan ang aking pagkatalo sa kamay ng kahirapan at ng pagdurusa na hindi niya layunin para sa aking buhay. Isinasamo ko sa iyo na bigyan ng tinig ang aking katahimikan sa harap ng Espiritu Santo na siyang humihinga ng buhay sa aking mga pangarap at sa aking mga plano at sa aking mga pangangailangan na tila imposible sa paningin ng tao ngunit posible sa paningin ng Diyos sapagkat sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 7 na ang lahat ay posible para sa Diyos. At hindi ko patatawarin ang aking sarili kung ibibigay ko ang aking pananampalataya sa anuman maliban sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihang walang hanggan at walang limitasyon at walang kondisyon at walang katumbas na anumang kapangyarihan sa mundo o sa ilalim ng mundo o sa kalangitan man. Santo Antonio ng Padua, ikaw na nakaranas ng kahirapan at pagpapabaya at mga pagsubok sa iyong sariling buhay at pinili mong sundan ng Diyos nang hindi hinihintay ang comfort bago maniwala. Ikaw na natuklasan ng iyong sariling puso na ang tanging tunay na kayamanan ay ang presensya ng Diyos na hindi maaaring agawin ng sinumang tao o ng anumang kalagayan ng buhay. Isinasamo ko sa iyo ngayon na maging tagapamagitan mo para sa akin sa harap ng makapangyarihang Diyos at ilahad mo ang aking pinansyal na pangangailangan na kasalukuyang dumadagan sa aking mga balikat at nagpapabigat sa aking puso at nagpapahirap sa aking pagtulog sa gabi at nagpapagalit sa aking mga iniisip sa umaga at nagpapaiyak sa akin sa mga sandaling tanging ako lang. At ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na lalim ng aking pagdurusa. At isinasamo ko sa iyo na ang Diyos na siyang nagbibigay ng pagkain sa mga ibon ng langit, na hindi nagtatanim at hindi nag-aani at hindi nag-iimbak, ayon sa sinabi ni Jesus sa Mateo 6:26, ay lalo pa siyang magbibigay sa akin na kanyang minamahal na anak na kinikilala niya bilang sariling imahe at wangis niya. Pakinggan mo ang aking puso, o Santo Antonio ng Padua, at dalhin mo ang aking sigaw sa harap ng Diyos na nagsasabi sa awit 34:18 na siya ay malapit sa mga pusong wasak at inililigtas niya ang mga nangungulila sa diwa, sapagkat ang aking puso ay wasak ngayon at ang aking diwa ay nangungulila at ang aking pag-asa
ay mababa gaya ng siyang ninanais ng aking mga kaaway, ngunit hindi ito ang katapusan ng aking kwento, dahil ang Diyos ang may hawak ng huling kabanata ng aking buhay, at ang huling salita ay hindi pagkabigo, kundi tagumpay, hindi luha, kundi kagalakan, hindi kawalan, kundi kasaganaan, hindi kahihiyan, kundi karangalan, hindi kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. O Diyos na walang hanggan, sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Antonio ng Padua at ng banal na ina ng walang tigil na tulong na nagsasalita para sa akin sa harap ng iyong trono ngayon. Pakinggan mo ang aking iyak at ang aking panalangin at ang aking pagdaing at ang aking kahilingan na hindi ko kayang hindi dalhin sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang tunay na mapagkukunan ng lahat ng mabuti at lahat ng maganda at lahat ng kapayapaan na nais ko para sa aking buhay at para sa aking pamilya at para sa lahat ng mga taong minamahal ko na nagdurusa rin kasabay ko ngayon sa ilalim ng bigat ng pinansyal na kahirapan na tila hindi matatapos. Naramdaman mo ba ang bigat ng mga salitang iyon? Naramdaman mo ba kung paano nagtatanggal ang panalangin ng takip mula sa ating pinakalihim na mga sugat? Ito ang kapangyarihan ng tunay na panalangin. Hindi ito pagganap, ito ay pagbubukas. At kung nararamdaman mo ang paghipo ng Diyos sa iyong puso ngayon habang nakikinig ka, huwag itago iyon para sa iyong sarili. Like ang video na ito, ibahagi ito sa isang kaibigan, sa isang miyembro ng pamilya, sa isang kasamahan na alam mong nagdadala rin ng pasanin. Hayaan mong ang panalangin ito ay maging tulay ng pag-asa para sa kanya gaya ng pagtatangka nitong maging tulay para sa iyo. At komento ka ng Amen o isulat ang iyong sariling intensyon sa comment section ngayon. Hayaan mong ang iyong pananampalataya ay maging pampalakas sa pananampalataya ng iba. Hayaan mong ang iyong komento ay maging isang pampubliko na kilos ng tiwala sa Diyos. Santo Antonio Padua, ikaw na ang mga kamay ay nagpapagaling at ang mga salita ay nagpapalaya at ang pagdarasal ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi kayang buksan ng anumang tao. Isinasamo ko sa iyo ngayon ang mga hindi kapani-paniwalang himala na kailangan ko sa aking buhay, pinansyal na kakayahan na lumampas sa aking sariling pag-iisip at sa aking sariling kakayahan at sa lahat ng mga plano ko na walang Diyos. At ang mga pagkakataon na bubukas sa akin na hindi ko pinlano at hindi ko inaasahan at hindi ko naiisip, ngunit ang Diyos ay naghahanda na para sa akin sa likod ng mga tabing ng aking kasalukuyang sitwasyon, sapagkat ang Efeso 3 ay nagsasabing ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng higit pa sa lahat ng ating hinahangad o inaakalang mangyayari ayon sa kapangyarihang gumagawa sa loob natin, at ang kapangyarihang iyon ay hindi nagpapahinga at hindi nagtatalo at hindi nagnanalo ang kahirapan laban dito, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na walang katulad at walang katapat sa buong sansinukob. Dalhin mo sa akin, O Santo Antonio ng Padua, ang mga koneksyon na kailangan ko, ang mga tao na may kakayahang tumulong sa aking sitwasyon, ang mga pinto na dapat buksan, ang mga oportunidad na dapat matuklasan, ang mga solusyon na hindi ko pa nakikita, ang mga paraan na hindi ko pa naiisip, ang mga mapagkukunan na hindi ko pa nakikita, ngunit ang Diyos ay naghahanda na para sa akin sa tamang oras na siyang itinakda ng kanyang perpektong karunungan at hindi ng aking pagnanasa o ng aking pagkaganap. Ipanalangin mo para sa akin, O Santo Antonio ng Padua,
Ang pagbabalik ng lahat ng mga pagpapala na ninakaw mula sa akin ng dyablo sa pamamagitan ng panlilinlang at ng sakit at ng pagkakamali at ng mga maling pagpapasya na ginawa ko noon na may bukas na puso ngunit maling direksyon sapagkat sinabi sa Joel 2 verse 25 na ibabalik ng Diyos ang mga taon na kinain ng balang at ng tipaklong at ng salagubang at ng uod, at ang bawat pagkawala sa aking buhay pinansyal ay sakop ng pangakong iyon ng Diyos na hindi niya binalewala at hindi niya kinalimutan at hindi niya binabalewala kahit na kung minsan ay parang ganoon ang nararamdaman natin sa ating mga pinakamadilim na sandali ng buhay. Ano ang nadarama mo ngayon? Ano ang iyong pinakamalalim na kahilingan sa Diyos? Hindi ko alam ang iyong pangalan. Hindi ko alam ang detalye ng iyong sitwasyon. Ngunit alam ng Diyos. At habang ito ay binibigkas, alam niya ang bilang ng iyong mga buhok. Alam niya ang laki ng iyong utang. Alam niya ang pangalan ng bawat taong humihiram sa iyo. Alam niya ang takot na nasa iyong puso tuwing gabi bago ka matulog. Alam niya ang luha na pinigpig mo habang ngumingiti ka sa harap ng iyong mga anak. Sapagkat sinabi niya sa Lucas 12:7, "Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Higit kang mahalaga sa Diyos kaysa sa anumang problema mo." Ito ang katotohanan na kailangan mong panghawakan ngayon. O Diyos ng mga imposible, ikaw na nagbukas ng dagat na pula para kay Moises ng walang barko at walang tulay. Ikaw na nagpuno ng garapon ng langis ng isang biyuda sa 2 Hari 4, 1-7. Hanggang sa dumagsa ang pagpapala ng walang kahon upang matanggap ito. Ikaw na nagbigay ng pagkain sa 5,000 mula sa 5 tinapay at 2 isda. Ikaw na siyang nagbabago ng mga sitwasyon na imposible sa paningin ng tao. Ito ang aking panalangin na dalhin ng Santo Antonio ng Padua sa iyong paninig ngayon. Baguhin mo ang aking sitwasyon sa paraang malinaw na ikaw ang gumawa nito at wala ng iba. O Santo Antonio ng Padua, tagapagtaguyod ng mga mahihirap at ng mga nagdadala ng bigat na hindi kayang dalhin ng mag-isa. Isinasamo ko sa iyong makapangyarihang pamamagitan ang pagpapalaya ng aking puso mula sa takot. Sapagkat ang takot ay hindi nanggaling sa Diyos ayon sa 2 Timoteo chapter 1 verses 2 Teo chapter 1 verses 2 Teo chapter 7 na nagsasabing ang Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng diwa ng takot kundi ng kapangyarihan at pagmamahal at maayos na pag-iisip. At kahit na ngayon ay naramdaman ko ang takot na yumuyurak sa aking puso, ipinapamalas ko na hindi ko pinahihintulutan itong manatili roon sapagkat alam ko na ang Diyos ay nagtatrabaho para sa akin kahit na hindi ko naririnig ang kanyang mga hakbang. Ipanalangin mo para sa akin ang pananampalatayang hindi natitinag ng aking mga kalagayan, ang tiwala na hindi nasisira ng aking mga takot, ang pag-asang hindi namamatay kahit sa harap ng lahat ng katibayan na nagtatangkang patayin ito, ang pasensya ng isang batong naghihintay na gutumin ng buong mundo, ngunit hindi uuurong mula sa lugar nito, sapagkat ang awit 27:14 ay nagsasabing, "Hintayin mo ang Panginoon, maging matapang at palakasin ang iyong puso. Hintayin mo ang Panginoon." Hintayin mo ang Panginoon. Hindi ito kahinaan. Ito ang pinakamakapangyarihang galaw na magagawa mo ngayon. Ang paghihintay sa Diyos ay isang galaw ng pananampalataya na nagsasabi sa buong langit at sa buong impyerno,
Nagtitiwala ako sa Diyos na siyang may hawak ng aking kinabukasan at hindi ko ibibigay ang aking kapayapaan kahit anong mangyari. Santo Antonio ng Padua, ikaw na buhay na nagpatotoo na ang kasiyahan ay hindi nananalaytay mula sa kayamanan ng mundo, kundi mula sa kayamanan ng relasyon sa Diyos. Turuan mo ako ngayon ng bagay na higit pa sa kagyat na tulong na aking hinahangad. Turuan mo akong mapagkatiwalaan ang Diyos sa lahat ng kanyang mga paraan. Turuan mo akong makita ang kanyang kamay, kahit sa mga bagay na tila napakamasakit at napakamahirap na tinatanggap. Turuan mo akong manalangin ng hindi humihinto kahit na ang langit ay mukhang tahimik. Turuan mo akong maniwala kahit na walang katibayan na makikita. Turuan mo akong umasa kahit na walang dahilan ng mundo, para sana ay umasa ako sapagkat ang Efeso 3 ay nagsasabing ang Diyos ay gumagawa ng higit pa sa lahat ng ating hinahangad at inaakalang mangyayari ayon sa kapangyarihang gumagawa sa loob natin. At ang kapangyarihang iyon ay aktibo ngayon sa aking buhay, kahit na hindi ko ito nararamdaman at kahit na hindi ko ito nakikita. Isinasamo ko sa iyo, O Santo Antonio ng Padua, sa ngalan ng bawat isa sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon, ang bawat isa na nagdala ng kanilang bigat dito ngayon, ang bawat isa na nagtitiis ng pinansyal na pagsubok na halos hindi na nila kaya, ang bawat isa na humiling ng tulong sa mga tao at na disappointment, ang bawat isa na sinubukan ng lahat ng makataong paraan at natagpuang kulang pa rin. Ipanalangin mo kaming lahat sa harap ng Diyos na siya ang tanging tunay na solusyon sa bawat problema na hindi malulutas ng tao. Ngayon nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Ang panalangin ay hindi palaging gumagawa ng mga bagay sa paraang inaasahan natin. Minsan ang Diyos ay nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng isang tawag na hindi mo inaasahan. Minsan ang Diyos ay nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng isang koneksyon na hindi mo pinlano. Minsan sa pamamagitan ng isang ideya na biglang pumasok sa iyong isipan sa gitna ng iyong pagdarasal. Sa Awit 32 verse 8, sinasabi ng Diyos, "Gagabayan kita at ituturo ko sa iyo ang daan na lalakarin mo. Magbibigay ako ng payo sa iyo at ang aking mata ay nasa iyo." Ang mata ng Diyos ay nasa iyo ngayon. Hindi siya natutulog, hindi siya nakalimot, hindi siya abala sa ibang tao. Ang kanyang buong atensyon ay nasa iyo, sa iyong sitwasyon, sa iyong puso, sa iyong panalangin. At ang Santo Antonio ng Padua ay nagtatayo para sa iyo ngayon sa harap ng trono ng Diyos at idinudulot ang iyong pangalan. O Diyos ng Abraham, ng Isaac at ng Jacob, Diyos na nagpayaman kay Jose sa gitna ng isang bilangguang bansa, Diyos na nagbigay ng karunungan kay Solomon nang humingi siya ng tama, Diyos na nagpadala ng ulap ng apoy at ulap ng presensya para gabayan ang iyong mga tao sa disyerto. Ito ang aking panalangin na dalhin ni Santo Antonio ng Padua sa iyong paninig ngayon. Huwag mong hayaang matapos ang aking pagsubok nang wala kang bakas ng iyong kapangyarihan sa aking kwento. Huwag mong hayaang lumabas ako sa gitna ng krisis na ito nang hindi naunawaan ng aking puso ang higit na malalim na katotohanan tungkol sa iyong pagmamahal sa akin. Huwag mong hayaang manatili akong bigo at nawalan ng pag-asa sapagkat ang iyong salita ay nagsasabi sa Roma 8:28 na ang lahat ng mga bagay ay nagtatrabaho para sa mabuti para sa mga nagmamahal sa iyo at tinawag ayon sa iyong layunin, at alam kong nagmamahal ako sa iyo at alam kong tinawag mo ako
At alam kong may layunin ka para sa aking buhay na hindi masisira ng anumang pinansyal na krisis o anumang uri ng pagsubok sa mundong ito. O Santo Antonio Padua, ang aking panalangin ay simpleng ngunit malalim. Dalhin mo kay Jesus ang aking pinakalihim na kahilingan. Ang kahilingang hindi ko kayang sabihin sa salita sapagkat masyadong malaking sakit na hawak nito para verbalize ito ng maayos. Ang kahilingang nauukol sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking mga magulang, sa mga taong minamahal ko at nagdadala ng pinansyal na bigat kasabay ko ngayon. Dalhin mo ang lahat ng ito sa harap ni Jesus at ipanalangin mo na ang kanyang habag ay mas malaki kaysa sa aming mga pangangailangan at ang kanyang kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa aming mga problema at ang kanyang pagmamahal sa amin ay mas malalim kaysa sa anumang balon ng pagdurusa na maaaring bumuhos sa aming buhay. Pakinggan, alam ng Diyos na ikaw ay nandito. Alam niya ang oras na pumili kang lumuhod sa panalangin sa halip na sumuko. At sa Hebreo 11 verse 6 sinasabi, kung wala ang pananampalataya ay imposibleng maabot ang Diyos sapagkat ang sinumang lumapit sa Kanya ay dapat na maniwala na Siya ay umiiral at Siya ay gagantimpalaan ang mga naghahanap sa Kanya ng buong puso. Ikaw ay naghahanap sa Kanya ngayon. Ikaw ay narito at ang pangako ay tiyak. Gagantimpalaan ka niya. Kung nararamdaman mo ang pag-asa na namumuo sa iyong puso ngayon, ibahagi ang video na ito. I-like ito. Ipasabi sa iyong mga kaibigan na mayroon din silang pwesto sa panalangin ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para muli kang maabot ng mga sandali ng panalangin at pagpapalakas ng pananampalataya. O Santo Antonio ng Padua, tagapamagitan na puno ng kapangyarihan at habag, manalangin ka para sa akin ngayon, na ang aking pananampalataya ay lumago sa gitna ng aking mga pagsubok at hindi lumiliit, na ang aking tiwala sa Diyos ay palakasin sa halip na manghina, na ang aking pag-asa ay manatiling buhay kahit sa pinakamadilim na gabi ng aking kaluluwa at ng aking sitwasyon. Na ang aking pasensya ay maging katulad ng pasensya ni Abraham na naghintay ng 25 taon para sa pangako ng Diyos at hindi sumiil sapagkat alam niyang ang Diyos na nangako ay tapat sapagkat sinabi sa Hebreo chapter 23 na hawakan nating matatag ang ating pag-asa sapagkat siya na nangako ay tapat at hindi nagbabago ang kanyang kalooban kahit nagbabago ang ating mga pakiramdam at nagbabago ang mga numero sa ating mga account. Ipanalangin mo para sa akin ang kapangyarihang makita ang pabor ng Diyos sa aking trabaho at sa aking negosyo at sa aking mga negosasyon at sa aking mga pakikitungo sa iba pang tao at sa lahat ng paraan ng pagkakakitaan na binuksan o bubuksan ng Diyos para sa akin sapagkat ang Deuteronomio 28:12 ay nagsasabing buksan ng Panginoon para sa atin ang kanyang mabuting kayamanan ng langit upang magpadala ng ulan sa iyong lupain sa tamang panahon at upang pagpalain ang lahat ng gawa ng iyong mga kamay, at ito ang aking pinanghahawakan ngayon, ang pangako ng pagpapala sa lahat ng gawa ng aking mga kamay na pinagbuhusan ko ng pagsisikap at ng tiwala at ng pagmamahal sa Diyos. Nagtitiwala ka ba ngayon? Kahit kaunti, sapagkat sinabi ni Jesus sa Mateo 17:20, na ang pananampalatayang kasing liit ng buto ng mustasa
ay sapat na upang sabihin sa bundok na ilipat, at ito ay lilipat at walang magiging imposible sa iyo. Hindi sinabi niya na kailangan mong perpektong paniniwalain. Hindi sinabi niya na kailangan mong walang duda. Sinabi niya, kasing liit ng buto ng mustasa. At ang buto ng mustasa ay napakaliit. Ngunit ang Diyos ay gumagamit ng napakaliit na bagay upang gumawa ng napakamalalaking mga himala. Huwag mong alalahanin ang laki ng iyong pananampalataya ngayon. Ipagkakatiwala mo na lang ang laki ng iyong pananampalataya sa Diyos at dalhin mo rito ang meron kang pananampalataya ngayon. Kahit maliit, kahit marupok, kahit sira-sira. Sapagkat sapat iyon para sa Diyos na gawin ang kanyang kababalaghan sa iyong buhay. O Santo Antonio ng Padua, ngayon ay idinidirehe ko sa iyo ang isang espesyal na panalangin para sa bawat isa sa aming mga kapatid na nasa pinakakritikal na antas ng kanilang pinansyal na pagsubok, ang mga may mga utang na nagbabanta ng pagkuha ng kanilang tahanan, ang mga may mga bayarin na hindi kayang bayaran, ang mga nangungulila sa gabi dahil sa hirap na pinansyal, ang mga walang pagkain para sa kanilang pamilya, ang mga nawala ng trabaho, ang mga binabagsak ng mga kalagayan. Ipanalangin mo kaming lahat at dalhin mo ang aming lahat sa presensya ng isang Diyos na nagmamahal sa amin ng walang kondisyon at walang pagod at walang hangganan at walang anumang dapat isuklian sa Kanya, sapagkat ang Kanyang pagmamahal ay katotohanan at hindi huwad at hindi nagbabago kahit nagbabago ang lahat ng bagay sa aming paligid. Ipanalangin mo para sa amin ang hindi kapanipaniwalang mga himala na maaari lamang tawaging himala, ang mga solusyon na walang makapag-iisip, ang mga pinto na walang makapag-iisip na magbubukas, ang mga pagpapala na lalampas sa aming pag-iisip at sa aming kahilingan sapagkat alam namin na ang Diyos ay hindi limitado ng aming imahinasyon at hindi limitado ng aming karanasan at hindi limitado ng aming kasaysayan ng kabiguan at ng pagkakamali, sapagkat ang bawat umaga ay bago ang kanyang habag ayon sa Panaghoy 3:22-23, at ngayon ay umaga ng bagong simula para sa amin. O Diyos, marinig mo ang aming panalangin. Marinig mo ang bawat buntong hininga na hindi namin kayang ilabas sa salita. Marinig mo ang bawat luha na hindi namin pinahintulutang bumagsak sa harapan ng aming mga anak. Marinig mo ang bawat puso na nangungulila sa katahimikan ng gabi. At alansunod sa iyong pangako sa awit 50:15 na sabihin mo sa iyong Diyos sa araw ng iyong kagipitan, at siya ay sasagot sa iyo at iyong luluwalhatin siya. Nagsasalita kami sa iyo ngayon sa aming kagipitan, at naghihintay kami ng iyong sagot, at handang luwalhatiin ka sa lahat ng iyong gagawin para sa aming buhay. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Antonio ng Padua na nagmamahal sa mga mahihirap at sa mga nagdurusa at sa mga nangangailangan ng banal na pakikinig, naghihintay kami ng iyong banal na sagot na darating sa tamang oras at sa tamang paraan at sa tamang anyo na iyong alam na pinakaangkop para sa aming buhay at para sa aming espiritual na paglago at para sa aming walang hanggang kaligayahan na siyang pinakamataas na layunin mo para sa bawat isa sa amin. Ito ang sandali ng pinakamalalim na pakiusap. Ito ang sandali ng pinakataos pusong panalangin. Kung narito ka pa rin, kung hindi mo pa inilayo ang iyong mga mata at ang iyong puso mula sa panalangin ito, nais kong sabihin sa iyo,
Ang Diyos ay nakikita ito. Ang Diyos ay nakikita ang iyong katapatan at ang iyong pagpiling manatili sa panalangin kahit na matagal na, kahit na mahirap na, kahit na pagod ka na. Ito ang isang galaw ng pananampalataya na hindi mapapabayaan ng Diyos. Sa Isaiah 40:31 ay sinasabi, "Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay mananariwa ang kanilang lakas. Lalayo silang parang mga agila, tatakbo sila at hindi mananatiling pagod. Lalakad sila at hindi mahihimatay." Ang paghihintay sa Diyos ay hindi lamang isang pasibo na kilos. Ito ay isang aktibong pagpapahayag ng pananampalataya na nagsasabi, "Diyos, nagtitiwala ako sa iyong oras at hindi sa aking sariling oras." At ang nagtatagal na paghihintay ay hindi wastong pagkabigo. Ito ang pagsasanay para sa mas malaking pagpapala na darating. O Santo Antonio ng Padua, sa huli ng aming panalangin, ibinibigay namin sa iyong mapagkalingang mga kamay ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ang malaki at ang maliit, ang mahalaga at ang tila hindi mahalaga, ang matagal ng hinihiling at ang kakahingi pa lamang, ang mga panalangin may katwirang puno ng pag-asa at ang mga panalangin may katwirang puno ng pagdududa. Lahat ito ay ibinibigay namin sa iyo ngayon at hinihiling namin na dalhin mo ang lahat sa harap ng Panginoong Hesus na siyang soberanyong Panginoon ng buhay at ng kamatayan at ng lahat ng bagay na nasa pagitan ng dalawa. At sa pamamagitan ng banal na ina ng walang tigil na tulong na nagsasalita ng may kapangyarihan at habag sa harap ng kanyang anak na si Jesus, gaya ng kanyang ginawa sa kasalan sa Kana nang sabihin niyang wala na silang alak at naging sanhi iyon ng unang himala, sinasabi rin niya ngayon para sa amin, wala na silang sapat. At alam naming ang anak ay maririnig ang kanyang ina sapagkat siya ay laging maririnig ng anak na nagmamahal sa kanya ng walang kapantay. Mahal na kapatid, malapit na tayong tapusin ang panalangin ito. Ngunit bago tayo magpaalam, nais ko munang hilingin sa iyo ang isang bagong kilos ng pananampalataya. I-comment ang Amen sa ibaba ng video na ito. Ibahagi ang iyong intensyon, kahit isang salita lang, kahit para sa aking pamilya, o para sa aking trabaho, o para sa aking utang, at hayaan mong ang komunidad ng mga mananampalataya ay manalangin para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa iyong pagsubok. At ang bawat amen na mababasa mo sa comment section ay patunay na libo-libo kang kasamang nagdarasal at naghihintay ng sagot mula sa iisang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Like ang video na ito bago ka umalis. Ibahagi ito sa isang taong alam mong kailangan ng pag-asa ngayon. At mag-subscribe para huwag kang mapalampas ng anumang sandali ng pagpapalakas ng pananampalataya na inihahanda ng aming komunidad para sa iyo. At ngayon, ang aming panghuling pagbabasbas, O Panginoon Jesus, Ikaw na nagmamahal sa bawat isa sa mga narinig ang panalangin ito ngayon. Ikaw na nakita ang bawat luha na nahulog sa lihim. Ikaw na narinig ang bawat sigaw na hindi narinig ng ibang tao. Ikaw na nakilala ang bawat pangalan ng bawat kaluluwa na kasama namin ngayon sa panalangin na ito. Pagpalain mo sila. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi kapag nag-ayos na ang lahat. Ngayon, pagpalain mo sila ngayon sa pamamagitan ng kapayapaan na lumalagpas sa lahat ng pangunawa ayon sa Filipos 4:7. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng pag-asang hindi nagpapahiya
ayon sa Roma 5:5. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng lakas na nagmumula sa itaas at hindi sa ibaba. At kay Santo Antonio ng Padua, dakilang tagapamagitan at kaibigan ng mga mahihirap at nagdadala ng bigat, patuloy kang manalangin para sa amin. Patuloy kang magsalita para sa amin sa harap ng trono ng Diyos. Patuloy kang ihinto ang iyong mga mata sa aming mga sitwasyon at dalhin ang mga ito sa harap ng nagmamahal na Diyos na walang palyas na tumutugon sa mga nangangailangan niya ng buong puso. Ang kapayapaan ni Jesus ay mapa sa inyo. Ang pag-asa ng Diyos ay mapa sa inyo. Ang pagmamahal ng Ama ay mapa sa inyo ngayon at magpahanggang walang hanggan. Amen, Amen, Amen. Salamat sa iyong pagsama sa panalangin ito ngayon. Huwag kalimutang i-like, mag-share at mag-subscribe. At komento ng Amen o ng iyong intensyon sa ibaba. Ang iyong boses ng pananampalataya ay mahalaga sa aming komunidad.